Kabanata 611. Naalala ni Erisa kung paano patuloy na pumapasok at lumabas si Benjamin ng umagang iyon nang ipadala niya si Mary para sa check-up. Sa wakas, natauhan siya. Nasa ospital si Regan mula noon. Tinitigan niya si Benjamin, nakaramdam siya ng pananabik. Huwag kang magagalaw. Tinapik ni Benjamin ang kanyang noo. Umakyat ka at tingnan mo si Lola. Nakangiting sinulyapan siya ni Erisa. Salamat. Okay. Hinayla siya ni Benjamin patungo sa pakpak ng inpatient. Hindi niya nakalimutang tingnan ang mga bata. Ituloy mo. Ang mga bata ay tumingin sa kanya ng may kasiyahan, masaya sa kanyang naunang pagganap, kaya masunurin silang sumugod upang makipagsabayan sa kanya. Tumingin si Erisa sa kanyang balikat para tingnan ang mga bata. Sweethearts, halika sa harap. Isang ngiti ang sumilay sa lahat ng mukha ng kanyang 6 na anak habang nagmamadali silang tumakbo sa harapan. Siguro kung kumain na ba si Lola? Sigurado akong nami-miss niya tayo. Naningkit ang mga mata ni Erisa habang nakatingin sa kanila. Dahan-dahan, mag-ingat na huwag madapa. Ang kanyang titig ay sinanay ng husto sa mga bata. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Kailangan mo ring bantayan kung saan ka pupunta. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Ito ay isang patag na ibabaw. Hindi ako trip kahit hindi ako tumingin. Ang kanyang mataas na kumpiyansa ay gumuho sa sumunod na segundo. Muntik na siyang madulash. Agad niyang hinawakan ang braso ni Benjamin para mabali ang kanyang pagkahulog. Naningkit ang kanyang mga mata sa saya at kislap ng galit sa kanyang bulag na kumpiyansa. Bahagyang basa ang sahig. Hindi nakaimik si Erisa sa katotohanang iyon. Bakit basa ang sahig? Nabawi niya ang balanse niya at tumayo ng tuwid. Sa isang sulyap sa mga bata, nakahinga siya ng maluwag na hindi sila lumakad sa lusik. Baka nadulas sila kung hindi. Sinabi ko sa iyong bantayan mo kung saan ka pupunta. Ang gwapong mukha ni Benjamin ay naging bato. Nakonsensya, nahihiyang itinikom ni Erisa ang kanyang bibig. Akala ko hindi niya sinasadya. Sumenya si Benjamin kay Ethan. Linisin mo ito. Oo, Mr. Graham. Agad namang hinanap ni Ethan ang janitor. Sa kabutihang palad, hindi nahulog si Miss York. Nag-aalalang napaatras ang mga bata nang maabyutin nila ang kanilang ina na halos madulas at mahulog. Sweethearts, huwag kang pumunta dito. Mag-ingat ka. Agad silang pinigilan ni Erisa. Maghintay ka sa may elevator. Bakit nandito kayong lahat? Sinaway ni Benjamin ang mga bata na may hindi kasiya siyang pagsimangot. Mommy, nahulog ka ba kanina? Tumingin si Gavin sa kanya ng may pag-aalala. Hindi, ayos lang ako. Medyo pilit lang ang hita ko. Isang nakakapanatag ng ngiti ang isinalubong ni Erisa kay Gavin para aliwin siya. Tinakat mo kami. Tinapik-tapik ni Jessie ang kanyang dibdib para pakalmayan ang tumitibok na puso. Si Tim at ang iba ay nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Lumapit si Erisa sa kanila at dinala sila sa elevator. Ayos lang ako. Mommy, mag-ingat ka sa paglalakad. Seryosong tingin sa kanya ni Zachary. Tumango si Erisa. Gagawin ko. Hinakay niya ang mga bata at tumayo sa gilid para papasukin si Benjamin. Magsasara na sana ang pinto ng elevator nang harangin ni na Kingsley at Sean ang pinto at sumiksik. Huwag mo kaming kakalimutan. Sinaman sila ng tingin ni Benjamin at tumabi kay Erisa. Ibinaling niya ang tingin kay Tim. Tim, isara mo ang mga pinto. Okay, si Tim ay masunuri na sumunod at umakyat sa control panel upang isara ang mga pinto. Matapos mag-isip sandali, pinindot din niya ang pindutan para sa antas ng kanilang destinasyon. Magandang trabaho. Tinapik-tapik ni Kingsley ang ulo ni Tim. Ang bilis mong matuto, Tim, papuri rin ni Sean kay Tim. Itinago ng tanabalat ni Tim ang pamumula, ngunit nakikita ng lahat na. Nahihiya siya sa mga papuri. Pinagmamasdan ni Erisa si Tim na may magandang tingin. Si Tim ay isang matalinong bata. Ano sa palagay ninyo? Ipinagmamalaki niya si Tim. Naapektuhan ang pag-aaral ni Tim sa pagiging natigil sa isang rural na bayan ngunit hindi siya tanga. Tumawa si Kingsley at sinimulan ang kanyang pambabala. Hindi ako nag-assume ng kahit ano. Alam kong matalino si Tim sa lahat ng panahon, tulad mo at ni Boss. Bilang anak mo, minana niya siguro ang genes mo, kaya walang paraan na mas masahol pa siya kaysa sa iba. Napangiti si Erisa. Isang kislap ng paghanga ang sumilay sa mga mata ni Kingsley. Napakaganda ni Erisa kapag ngumingiti. Nahuli ni Benjamin ang paghanga sa mga titig ni Kingsley at pinaikit ang mga mata kay Kingsley para bigyan siya ng tahimik na babala.
Nang maramdaman ang hindi kasiya siyang titig mula kay Benjamin, nakaramdam ng panginginig si Kingsley sa kanyang gulugad at gumanti ng nakakahiyang ngiti. Ang ganda ni Mrs. Graham. Kabanata 612. Lalong tumalim ang tingin ni Benjamin sa galit. Kalmadong umiwas ng tingin si Kingsley. Wala akong ibig sabihin nun. Lahat ay gustong tumingin sa magagandang bagay at tao. Sobra lang ang reaksyon ni Benjamin. Ang tingin ni Sean ay lumilipad sa pagitan ng dalawang lalaki na may katuwaan, pagkatapos ay tumigil saglit sa mukha ni Erisa. Mukhang maganda si Mrs. Graham. Hindi nakaimik si Erisa sa kanyang papuri, alam ang kanyang intensyon, ngunit sumagot pa rin ng, salamat. Lalong lumalim ang mga kunot sa noo ni Benjamin habang nagbabala ang tingin sa kanilang dalawa. Pinigilan niya ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang mga labi sa isang linya. Lahat ng mga bata ay tumingin kay Erisa na may malawak na ngiti. Si Mommy ang pinakamagandang anghel. Si Jasper ay isang sweet talker. May spark din sa mga mata ni Oliver. Maraming tingin si Mommy mula sa mga dumadaan sa paglalakad niya sa kalye. Lahat ng mga dayuhan ay nakatingin sa kanya. Nagdilim na naman ang mukha ni Benjamin sa pagpasok ni Oliver. Sinaman niya ng tingin ang ngiti sa mukha ni Erisa. Oo, maraming lalaki ang nagkakagusto kay Mommy. Pagmamalaki ni Jesse. Kasing itim na ng tukor ang mukha ni Benjamin. Parehong nahuli ni na Kingsley at Sean ang pagbabago sa ekspresyon ni Benjamin at natuwa sila rito. Sina Gavin at Tim ay sinulyapan si Benjamin. Nang malaman nilang nagseselos siya, tahimik silang nagtawanan. Pagsisisihan mo kung hindi ka magmadali at gawing asawa mo si Mommy. Tinitigan ni Gavin si Benjamin. Ramdam ang matinding pressure na bumabalot sa kanya, sumilip si Erisa sa lalaking katabi niya. Pagkalabas ni Sean, Kingsley, at ng mga bata sa elevator, ipinulupot ni Benjamin ang braso nito sa baywang nito at mamulong sa tenga nito, napakarami mong hinahangaan. Nang marinig ang selos sa kanyang tono, sumilay sa mga mata ni Erisa ang saya. Bakit? Pakialam mo ba? Pinanliitan siya ng mata ni Benjamin. Inosenteng iminulat ni Erisa ang kanyang mga mata at nagplaster ng nakakahiyang ngiti. Para kang nagseselos, ngumisi si Benjamin. Hindi ko napansin na ang dami mong admirers. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa. Hindi naman ako pangit. Siguro ang mga gwapong tao lang na may mga mukha na katulad mo ang nararapat paghangaan ng iba. Kumunat ang noo ni Benjamin sa naging sagot niya. Hindi siya pinansin, binitawan niya ang sarili mula sa pagkakahawak nito at humakbang papunta sa mga bata para samahan si Mary. Ipinasok ni Benjamin ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa habang patuloy na nakatitig sa payat na figure sa unahan. Well, mas inaalala ko siya araw-araw. Sa isang maliit na suburban area sa North Stream, nakita ni Finley na bumalik si Regan at nagmamadaling pumunta sa kanya. Nai-report mo na ba sa pulis? Ang tanong nito ay nagpaalala kay Regan, ngunit nag-alinlangan siya nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip tungkol kay Benjamin. Ma, ano ba talaga ang nangyari noon? Sabihin mo sa akin ang lahat. Namimili ako ng damit sa tita mo nang makabangga ko ang B** na iyon. Akala ng tiyahin mo nandoon siya para ipagdiwang ang kaarawan ng tiyuhin mo. Akala ko wala siyang bibilhin na damit, kaya hiniling ko sa kanya na bigyan kami ng pera para makabili. Hindi na lang niya kami pinansin at nauna na siyang bumili ng 2 set ng outfit. Akala namin binili niya para sa amin kaya kinuha ng tita mo sa kanya, pero binawi niya at pinahiya kami sa publiko. May lalaki pa siyang binugbog sa atin. Galit na galit si Finley kaya nakahinga siya ng maluwag. Nagdilim ang ekspresyon ni Regan habang tinutulungan si Finley na maupo sa couch. Ma'am, huminahon ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang hitsura ng lalaki. Tinakpan ni Finley ang kanyang mukha at saglit na napasigaw sa sakit bago sumagot, ang lalaking iyon ay isang hulagan na natagpuan ng B* mula sa mga lansangan. May iilan siyang subordinate na naka-black suit. Pagkatapos niya akong saktan, pinakiusapan pa niya ang mga nasasakupan niya na bugbugin ako. Ay, Regan. Kailangan nating tumawag ng pulis at hulihin silang lahat. Hindi ko kaya itong nakahiga. Hindi ako naniniwala na ang maliit na B* ay makakawala dito sa pagkakataong ito. Isang malisyosong kinangang sumilay sa mga mata ni Finley. Nay, sabihin mo sa akin kung ano ang hitsura ng lalaki. Gustong makasigurado ni Regan kung ang lalaking tinutukoy ni Finley ang kanyang nakita. With a deep set of frown, Finley said, matangkad siya at matipuno, parang malapit sa maliit na B* na iyon. Nakakatakot yung titig niya. Sa isang sulyap sa kanya, alam kong hindi siya maganda.
Sigurado si Regan na ang lalaking bumugbog kay Finley ay ang lalaking nakita niya. Kahit si Kingsley ay tinatawag na boss ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay hindi lamang isang karaniwang Joe, ngunit hindi ako sigurado kung sino siya. Kung tutuusin, hindi man lang ako makatapak sa mataas na lipunan ng Delmore. Kabanata 613. Nay, hinala ko na ang lalaking iyon ay hindi lamang isang karaniwang Joe. Huwag mo siyang menas kapag nakilala mo siya sa susunod, paalala ni Regan. Hindi iyon pinansin ni Finley. Ano ang dapat ikatakot sa kanya? Tumawag kami ng pulis at gagawin nila ang kanilang trabaho. Sila ang may kasalanan kung bakit unang magpa-physical. Naramdaman ni Regan na sumakit ang ulo niya. Ma, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Nakita ko si Isa sa ospital kanina at yung lalaking sinabi mo. Mukhang malapit ang lalaki kay Kingsley at hindi namin kayang tumawid. Alam na alam ni Regan ang kanyang katayuan sa lipunan at alam niyang hindi niya kayang saktan ang isang taong may mas mataas na katayuan sa lipunan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bilog at ang kanyang bilog ay hindi man lang may kumpara sa kay Kingsley. Napuno ng gulat ang mga mata ni Finley. Nakita mo siya kanina. Tinuruan mo ba ako ng leksyon? How dare she hit me? Payo ni Regan, Nay, hindi iyon ang punto. Isa is not that girl from a few years back. Ang mga taong kilala niya ay mas makapangyarihan kaysa sa mga taong kilala ko. Hindi ko kayang masaktan sila. Ang Kingsley na iyon ay anak ng pamilya Watts mula sa Delmore, alam mo ba yon? Ang mga taong kilala niya ay mula sa lupon ni Mr. Watts. Kung gusto mong sirain ang buhay ko, sige at asar ka sa kanila. Nagulat si Finley sa kanyang pagsabog ng galit. Maya-maya, sa wakas ay naproseso na niya ang sinabi nito at nagsimulang umiyak sa frustration. Ako ang namali. Pero, pinapagalitan mo ako. Bakit hindi mo kondenahin ang B** na iyon? Ikaw ba, nagpaplanong hayaang mag-slide ang bagay na ito ng ganoon? Nabugbog ba ako ng wala lang? Pinagmasdan ni Regan ang umiiyak niyang ina at naramdaman ang pagpintig ng kanyang ulo. Ano pa ba ang magagawa natin? Hilingin sa kanila na bayaran kami o humingi ng tawad. Kahit nabugbugin kanila hanggang mamatay, may paraan sila para maiwasan ang pananagutan. Nagulat si Finley sa sinabi niya. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Sa susunod na makita mo si Isa, huwag mo na siyang pagkutsain. Kung ano man iyon, anak ko pa rin siya at apo mo. Hindi maganda sa atin kung narinig ito ng iba, payo ni Regan sa ina. Napangisi si Finley, cause at her. Tingnan mo ako ngayon, nakikita mo ba kung gaano ako nabugbog sa kanya? At hinihiling mo pa sa akin na tretuhin ko siya ng mabuti. Bakit hindi mo hilingin sa kanya na igalang ako bilang kanyang nakatatanda? Hindi mo dapat pinakasalan ang kanyang ina. Kumunat ang noo ni Regan. Sa palagay mo, magkakaroon ka ba ng magandang buhay kung hindi ko siya pakakasalan? Natigilan si Finley sa kanyang pagtanggi. Yung mga kilala ni Isa na hindi ko kayang lapitan. Kung tretuhin natin siya ng mabuti, baka makilala niya tayo. Marami pa siyang makikilala sa lupon ni Mr. Watts kung kilala niya ito. Ang kumpanya ay bubuo sa mas malaking sukat. Hindi mo ba gustong tawagin ka ng mataas na lipunan na Madam Finley ng may paggalang? Patuloy na hinikayat ni Regan si Finley, pinapasok ang ligaw na imahinasyon sa kanyang isipan na para bang nabubuhay na siya bilang isang bahagi ng mas mataas na lipunan at lahat ay kumakatok sa kanyang pinto upang kunin siya. Tumigil na siya sa pag-iyak sa sakit, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Talaga bang mangyayari iyon? Depende yan sa attitude natin kay Isa. Nakita kong malapit na sila sa kanya. Nay, hindi kita pipilitin kung hindi mo kaya, pero huwag mo siyang saktan. Totoong hindi maganda ang pakikitungo namin sa kanya noon. Kapag humingi ako ng tawad sa kanya, sigurado akong mapapatawad niya tayo. Sinaway ni Finley, hindi maganda ang pakikitungo namin sa kanya. Ginutom ba natin siya, o wala tayong binigay na isusuot niya? Kami ang nagbigay ng pera para sa kanyang pag-aaral. O, ang pagagalitan ba sa kanya ay katumbas ng hindi magandang pakikitungo namin sa kanya? Sinong bata ang hindi kailanman nataman o napapagalitan? From my point of view, hindi siya nataman o napagalitan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nauwi bilang isang ingrate at bumalik upang talunin ang kanyang mga nakatatanda. Ayaw nang ituloy ni Regan ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Nay, sinabi ni Erisa na nakadroga siya. Alam mo ba kung anong nangyari? Dahil sa mga kulubat na nakaharang sa kanyang noo, may hinala niyang tiningnan si Finley. Siya at si Heather ang may pananagutan sa pagdala kay Isa doon, kaya hindi ako sigurado kung nadroga nila siya noon.
Iniwas ni Finley ang kanyang tingin at tumahol, hindi ko alam kung sino ang nagdroga sa kanya. Bakit ka naniniwala sa lahat ng sinabi niya? Sa tingin mo ba ganoon akong klaseng tao? Kabanata 614. Paano mo ako nagawang mali? Hindi ko pa nagawa. Umuubo si Finley na parang uubo na ang kanyang baga. Ma, huwag kang mabalisa. Nagtatanong lang ako. Sinilip ni Regan si Finley at tumigil sa pagtatanong nang umubo siya sa galit. Agad niyang tinapik ang likod nito para pakalmeyan ang paghinga nito, kaya nawawala ang guilt sa mga mata nito. Samantala, si Erisa ay bumahing ng ilang beses sa ospital. Nilalamig ka ba, Isa? Tumingin sa kanya si Mary na may pag-aalala. Napahawak si Erisa sa ilong at umiling na may nakakaaliw ng ngiti. Hindi, baka may samaway sa akin. Humalaklak si Mary. Napakagaling na tao ng ating Isa. Sinong papagalitan sa'yo? Malamang iniisip ka lang nila. Natawa si Erisa sa komento niya. Maraming magmumura sa akin. Ang buong pamilya ng York ay sapat na upang gumawa ng isang linya sa paligid ng globe. Isa, jokes aside, kailangan mong alagaan ang iyong sarili at hindi sipon. Malamig kaya uminom ka ng gamot bilang pag-iwas. Full blast ang aircon sa kwarto, hindi para sa pasyente kundi para sa kagamitan. Nangangailangan sila ng malamig na setting upang gumana ng maayos. Okay, tumango si Erisa. Lola, nilalamig ka ba? Hindi na ako nilalamig. Umiling si Mary kay Erisa at iminuwestra ang kumot na nakatikip sa kanya. Si Tim ay tumakbo palabas ng silid upang hanapin si Sean para kumuha ng gamot sa sipon. Parehong napansin ni Gavin at Zachary ang kanyang pag-alis ngunit walang ideya kung saan at bakit siya umalis, kaya palihim nilang sinundan siya. Mr. Bailey, hindi nagtagal ay dumating na si Tim sa opisina ni Sean. Anong problema, Tim? Madilim ang ekspresyon ni Sean, iniisip na may nangyaring masama kay Mary. May ginawa. Mangyari kay Madam Mary. Umiling si Tim. Hindi, si Mommy yon. Huminto si Tim upang habulin ang kanyang hininga at nilunok ang bukol sa kanyang lalamunan. Nagulat si Sean at Kingsley sa kanyang paghinto. Anong problema ng nanay mo? Gulat na tanong ni Kingsley. Medyo nilalamig yata si Miss York. Maaari ka bang magreseta ng isang bagay para sa kanya? Tumangala si Tim kay Sean na may apurahang tingin. Nagpalitan ng tingin sina Sean at Kingsley. Yumuko si Sean sa level ni Tim at tinapik ang balikat nito. Kumalma ka at sabihin mo sa akin ng dahan-dahan. Anong sintomas meron ang nanay mo? Inirelay ni Tim ang lahat ng naobserbahan niya kanina. Sabi ng lola, baka may sipon si Miss York. Ilang beses na ring bumahing si Miss York. May runny nose ba siya? Hinaplos ni Sean ang ulo ni Tim sa pagkatuwa. Marunong din siyang magmalasakit sa iba. Hindi, wala siyang sipon o ubo. Naisip ni Tim ang mga sintomas noong siya ay may sipon at napagtantong si Erisa ay wala nito. Maaari mo bang i-reseta ang isang bagay para sa kanya? Isang bagay lang bilang preventive measure. Magalang na tinapik ni Sean ang ulo ni Tim. Okay, wait here. Iinom ako ng gamot. Salamat, Mr. Bailey. Magalang na pinasalamatan siya ni Tim. Bahala ka. Nakangiting ngumiti kay Tim, umikot si Sean at umalis sa kanyang opisina para kumuha ng gamot. Nang mamataan sina Gavin at Zachary sa labas, tatanungin na sana ni Sean ang dahilan kung bakit sila nandoon nang sinenyasan siya ng dalawa na tumahimik. Matapos maintindihan ang nangyayari, nakangiting tinungo niya ang batika. Nagpalitan ng tingin sina Gavin at Zachary bago hinayla ni Zachary si Gavin sa gilid. Pagkalayo nila sa opisina ni Sean, sinabi ni Zachary, nag-aalala si Tim kay Mommy. Masayang pagsang-ayon ni Gavin. Masayang-masaya si Mommy kung Mommy ang tawag sa kanya ni Tim. Tumango si Zachary. Gagawin niya. Ilang araw lang kami ni Tim. Tatawagan niya itong Mommy kapag naramdaman niyang nasa bahay na siya. Ikaw, ganun din dati, tumatawag lang kay Mommy kapag mas kilala mo na siya. Naalala ni Gavin ang kanyang dating sarili at humajejek. Nagpapanggap akong Jasper noon, kaya tinawag ko siyang Mommy ng mabilis. Tumawa si Zachary. Nagulat ka ba noon? Oo. Medyo, pag-amin ni Gavin. Nakisawsaw ang dalawa sa kanilang pag-uusap kaya hindi nila napansing papalapit si Benjamin. Anong tinatago niyo dito at pinag-uusapan niyo? Nasaan ang nanay mo? Napatingin si Benjamin sa kanyang dalawang anak. Sabay na napatingin sa kanya sina Gavin at Zachary. Kasama ni Mommy si Lolo. Nilalamig yata siya. Kabanata 615. Tanong ni Tim, pumunta ka ba kay Mr. Bailey? Tumango si Zachary. Oo, pero sinundan ka namin doon. Alam ni Erisa ang kanilang pinagkakaabalahan.
Pinaalalahanan niya sila, hindi dapat kayo tumakbo sa ospital. Babalik ba si Regan? Masama kung makasagasa sila sa kanya. Mas mabuti na hindi sila magkita. Mami, gusto lang naming makita si Mr. Bailey. Sagot naman ni Gavin. Tumango si Erisa bilang pagsang-ayon. Sakto namang pumasok si Benjamin kasama si Sean. Ipakita mo sa kanya, bili ni Benjamin sa kanya. Halos hindi maitago ni Erisa ang pagkagulat. Lumabas ba siya para tawagan si Sean? Sinaman siya ng tingin ni Sean. Erisa, masakit ba ang ulo mo? Umiling si Erisa habang may pamumula sa kanyang pisngi. Ilang beses akong bumahing, and that was about it. Hindi naman talaga masama ang pakiramdam ko. Sa kabila nito, nagpatuloy si Sean sa pagkuha ng kanyang temperatura. Ipinakita ng electric thermometer na hindi siya nilalagnat. Ipinakita ito ni Sean kay Benjamin. Magaling siya. Sa wakas ay nakapagpahinga na si Benjamin. Nakangiting nag-iwan ng mga tagubilin si Sean. Erisa, mag-ingat ka. Ayaw mo ng sipon diba? Okay, masunuri namang tumango si Erisa. Kakainom ko lang ng gamot kanina. Tinanguan siya ni Sean ng isang pagsang-ayon na tango. Mas mabuti ang pag-iwas kaysa pagalingin. Si Tim ang kumuha ng race eta mula sa akin. Nilingga ni Erisa si Tim, na kumurap ng 2 beses bago nahihiyang umiwas ng tingin. Nakaramdam siya ng matinding kaligayahan. Gabi na, mag-impake na tayo at umalis na tayo, sabi ni Benjamin. Sinulyapan ni Erisa ang oras at iniangat ang ulo. Pwede ka nang umalis, I'll stay at the hospital to take care of Madam Mary, sabi ni Sean. Dapat silang bumalik sa hotel para makapagpahinga. Salamat, Mr. Bailey. Nagpasalamat si Erisa sa kanya. Sa mga nakaraang araw, si Sean ay talagang nagtrabaho ng husto. Ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa ospital at hindi talaga nakapagpahinga. Ayos lang. Pwede naman akong umidlip sa gulo ng mga doktor mamaya, paniniguro ni Sean sa kanya. Bumababa na ang temperatura, kaya mas mabuting bumalik na sa hotel si Gavin at ang iba pa. Nagpaalam si Erisa kay Mary bago inakay ang mga bata at si Benjamin pabalik sa hotel upang magpahinga. Umalis na rin sina Kingsley at Ethan kasama nila. Pagbalik sa hotel, naghilamos ang lahat at natulog. Sinigurado ni Erisa na tulog ang mga bata bago siya pumunta sa banyo para maligo. Paglabas niya sa banyo, nakaupo si Benjamin sa sopa. Sabay-sabay siyang napatigil sa kinatatayuan niya. Dapat kang maligo at matulog kaagad, sabi niya. Inikat ni Benjamin ang kanyang ulo at nakita si Erisa na nakasuot ng pantulog na tumambad sa kanyang kaakit-akit na mga binti. Agad na nagdilim ang kanyang tingin sa pagnanasa. Kakalabas pa lang ni Erisa sa shower ay mukha siyang malambot at nakaka-invite. Ang kanyang mga pisngi ay pink at malambot. Ito ay isang nakakaakit na tanawin. Dapat kang matulog sa katabing kwarto. Nang marinig iyon, natarante si Erisa. Ang mga bata ay nakatulog sa silid na ito, at hindi siya matutulog ng hiwalay sa kanila sa isang bagong lugar. Kung hindi, baka magising sila sa gabi at umiyak kung wala siya sa kanila. Dito na ako matutulog, sabi niya. Pagkasabi niyon, lumapit siya sa mga bata at humiga sa tabi nila. Hindi pinansin ang presensya ng lalaki, pinasok niya ang mga bata at naghanda na sa pagtulog. Patayin ang mga ilaw bago ka umalis mamaya, sabi niya kay Benjamin. Sa sinabi niyang iyon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Dahil hindi siya nakapagpahinga buong araw, naubos ang kanyang lakas. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin nang marinig niya ang paghinga nito na naging matatag. Sa huli, pinatay niya ang ilaw at lumabas ng kwarto. Hindi. Nagtagal, bumalik siya sa kwarto pagkatapos niyang maligo. Itim na itim ang kwarto. Malinaw na nakakakita si Benjamin sa dilim, kaya walang kahirap-hirap na humakbang patungo sa kama. Nakatayo sa tabi ng kama, sinulyapan niya ang lugar sa tabi ni Erisa. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga bata. Nakayuko, inilipat niya si Jessie, na natutulog sa tabi ni Erisa, sa kabilang dulo ng kama. Maingat niyang inilipat si Erisa bago sumama sa kama. Hating gabi na nang umalangaw-ngaw ang isang malakas na kalabog sa paligid ng silid. Pumalakpak, parang may bumagsak sa lupa. Biglang nagising si Benjamin. Kabanata 616. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin habang pinagmamasdan ang paligid. Nakatayo ang kanyang bantay. Gayunpaman, wala siyang natuklasan na kakaiba. Babalik na sana siya sa higan ng isang malakas na hiyawan ng bamalat sa hangin. Mommy! Agad na nagising si Erisa at padabog na bumangon sa kama. Ni hindi niya namalaya na kailangan niyang gumapang kay Benjamin para umalis sa kama. Agad siyang pumunta sa direksyon ng mga iyak.
Sweetheart, huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako, matiig ang pagsuyo niya. Dahil sa takot na madapa siya, nagmamadaling binuksan ni Benjamin ang mga ilaw. Nakita ni Erisa ang kanyang anak na umiiyak sa lupa at binuhat siya. Anong nangyari? Manahimik ka, sweetheart. Mommy, naawa si Jessie at nagreklamo, Mommy, nahulog ako sa kama. Natigilan, dali-daling tiningnan ni Erisa si Jessie kung nasugatan ng huli. Sinaktan mo ba ang sarili mo? Ipakita mo sa akin, siya urged. Umiling si Jessie. Ang sakit ng puwet ko. Ngumuso siya. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng luha at urog ay bumubula mula sa kanyang ilong. Pinunasan ni Erisa ang kanyang mga luha at hinubad ang kanyang pijama para tingnan ang kanyang katawan. Okay lang ba siya? Lumapit si Benjamin sa kanila. Biglang napatigil si Erisa nang mapagtantong nandoon din siya. Sinulyapan siya nito bago ibinalik ang tingin sa kama. Dito lang ba siya natulog? Mommy, ang sakit ng puwet ko. Angal ni Jessie habang hinawakan ang kanyang puwitan. Hayaan mo akong tingnan. Pinagmasdan ni Erisa ang masakit na bahagi at marahan itong minasahe. Huwag kang umiyak. Palagyan kita ng ointment. Nang hihinayang, nag-alok si Benjamin, titingnan ko kung may ointment sa paligid. Naglakad siya patungo sa sala para hanapin ang ointment. Ang iba pang 5 bata ay nagising at kinusat ang kanilang mga mata ng inaantok. Nag-aalala, tinanong nila, Mommy, ano ang nangyari kay Jessie? Ayos lang Jessie, dapat kang matulog. Nahulog siya sa kama, pero ayos lang, paniniguro ni Erisa sa kanila. Sanay na sina Oliver at Jasper kaya bumalik sila sa kama at agad na nakatulog. Ganon din ang ginawa ni Zachary. Madalas mahulog si Jessie sa kanyang kama, kaya sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng malaking kaguluhan. Parehong nag-aalalang nakatingin kay Jessie sina Gavin at Tim, kaya ipinaliwanag sa kanila ni Erisa ang sitwasyon. Sweethearts, matulog ka na. Ayos lang si Jessie. Ang sahig ay natatakpan ng carpet, kaya hindi niya sinaktan ang kanyang sarili. Ngunit si Jessie ay umiiyak ng malungkot. Napataas ang kilay ni Gavin sa pag-aalala. Natatawang tinapik ni Erisa ang likod ni Jessie at nagpaliwanag, baka nabigla siya nang bigla siyang mahulog sa kama. Ayos lang. Bilasan mo, matulog ka na. Halos hindi maitago ni Tim ang pag-aalala kay Jessie. Huwag kang umiyak, Jessie. Dinala ni Erisa si Jessie sa kanila at sinabing, Look, sweetheart. Nag-aalala ang mga kapatid mo sa iyo. Napasinghot si Jessie ng malakas. Tumulo ang luha sa kanyang mga pilikmata, at ang kanyang ilong ay namumula. Mukha siyang nakakaawang tanawin. Gavin, Tim, ayos lang ako. Ang sakit ng puwet ko. Dapat matulog ka. Sorry kung nagising kita, sabi niya. Parehong umiling ng husto sina Gavin at Tim. Natutuwa kaming ayos ka. Pumasok si Benjamin dala ang pamahid. Sumama siya kay Erisa sa kama at hinubad ang ointment. Eto, lagyan mo siya ng ointment. Niyakap ng mahigpit ni Jessie si Erisa. Tinapik-tapik ni Erisa ang likod niya para aliwin siya. Hindi naman masakit, mas gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos maglagay ng ointment. Matiig ang hinikayat niya si Jessie at sinabi kay Benjamin. Ibigay mo sa akin. Ilalagay ko ito sa kanyang ibaba. Ipinatong ni Jessie ang kanyang pisngi sa balikat ni Erisa at pinayagan ang kanyang ina na maglagay ng ointment sa kanyang ilalim. Kulay pink ang pisngi niya. Ang mga mata ni Gavin at Tim ay naging kasing bilog ng mga platito. Maingat nilang pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi na masakit, di ba? Oo. Iniangat ni Jessie ang kanyang mga ulo at tinitigan ang kanyang mga kapatid. Itinoon ni Erisa ang atensyon sa paglalagay ng ointment ng ilang beses. Umupo si Benjamin sa isang tabi at napansin niyang medyo berde ang ilalim ni Jessie. Nagsalubong ang kanyang mga kilay sa natuklasan. Maglagay ng mas maraming pamahid at mas maraming presyon. Kung hindi, hindi mawawala ang pasa, he uttered. Huminto si Erisa at tinapunan siya ng nakakatuwang tingin. Hinubad niya ang pantalon ni Jessie nang walang pag-aalinlangan. She found his reaction quite funny, actually. Hindi iyon pasa. Kabanata 617. Nalilito, nilingan siya ni Benjamin. Hindi ito pasa, pero bluish green. Humajijek si Erisa. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mga bata. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Benjamin. Isang karaniwang pangyayari sa mga bata. Nilinggan niya si Gavin. Hindi ganoon ang hitsura ni Gavin. Nang marinig iyon, namula si Gavin. Kurba ang mga labi ni Erisa habang ibinababa si Jessie. Sinabi niya sa mga bata na matulog muna bago siya magbigay ng paliwanag kay Benjamin.
Hindi lahat ng bata meron yan. Paglaki nila, mawawala ang sugat. Hindi naman ito pasa, she revealed. Walang ideya si Benjamin tungkol doon. Napatingin si Erisa sa kanya. Ito ay ganap na normal. Tiningnan sila ni Tim at Mamulong, meron din ako. Ganon ba? Masayang tanong ni Erisa sa kanya. Isang maliit na tango ang ibinigay ni Tim. Nagmamadali siyang bumalik sa kama at hinayla ang kumot sa kanyang ulo para matakpan ang kanyang mukha. Napangiti si Erisa. Ang cute-cute ng anak ko kapag nahihiya. Si Zachary meron din. Umupo siya sa tabi ni Tim at tinapik ang ulo nito bago hinayla ang mga saplot para kina Gavin at Jessie. Matulog ka ng mahimbing. Okay. Pumikit si Jessie ng masunurin. Napahikab si Gavin at bumangon. Mami, kailangan kong umihi. Sige, binuhat siya nito at tinulungan sa kanyang sapatos. Lumingon sa kanyang balikat, tinanong niya, Tim, gusto mo bang umihi bago matulog? Sinaman siya ng tingin ni Tim. Nang makita iyon, binuhat siya ni Erisa at tinulungan siya sa kanyang sapatos. Puntahan mo si Gavin, Manam. Tumakas si Tim. Sinalubong naman ni Erisa ang tingin ni Benjamin. Bakit nahulog si Jessie sa kama sa kabilang side? Naalala niya ang pagtulog sa tabi ni Jessie, ngunit ang batang babae ay nahulog sa kabilang dulo ng kama. Baka sa mukha ni Benjamin ang pagkapahiya. Inilipat ko siya doon. Natigilan, napatingin si Erisa sa kama bago namulat ang pagkakaintindi. Dito ka natulog kanina. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Hindi ba ako matutulog dito? Deklare niya. Umawang ang lobby ni Erisa, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Inilayo niya si Jessie para matulog siya sa tabi ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto ba ni Benjamin na mapalapit sa akin? O sadyang pinagsusumikapan niya lang ako? Sa pagkakatitig nito sa kanya ng kakaiba, nakaramdam ng hiya si Benjamin. Pumunta siya sa kabilang side at umakyat sa kama. Matulog. Natigilan si Erisa. Bakit kailangan mong sabihin ang salitang iyon ng napakalakas? Buti na lang at hindi nagising ang mga bata. Maya-maya, lumabas sina Gavin at Tim mula sa banyo. Inihiga niya ang mga ito sa kama at sinabing, Sweethearts, good night. Mami, halika at samahan mo kami sa kama. Udyok ni Gavin. Nakangiting tiniyak ni Erisa na komportable sila sa kama. Kailangan ko ring pumunta sa banyo. Huwag mo na akong hintayin. Okay. Tahimik na ipinikit ng dalawang lalaki ang kanilang mga mata. Pumunta si Erisa sa banyo at dali-daling naghugas ng kamay. Paglabas niya ay pinatay niya ang ilaw. Pinatay mo ang ilaw bago ka matulog. Nakikita mo ba sa dilim? Habang siya ay natitisad sa dilim, binuksan ni Benjamin ang lampara sa gilid ng kama. Nagulat si Erisa sa kanyang ginawa. May remote control dito. Hindi mo ba alam na nag-e-exist ito? Pinatay lang ni Benjamin ang ilaw nang humiga siya sa kama. Nakalimutan ko na, okay. Inilibot ni Erisa ang kanyang mga mata sa loob. Inaantok na siya para makipagtalo sa kanya. Hinugot ang mga saplot, humiga siya sa tabi ng mga bata. Hindi nagtagal, nakatulog siya. Narinig ni Benjamin ang paghilik nila, ngunit hindi siya makatulog. Humiga siya sa gilid niya. Habang sumisikat ang liwanag ng buwan sa mga bintana, sinulyapan niya si Erisa at ang mga bata sa kama. Isang ngiti ang sumili sa kanyang mga lobby. Mahimbing silang natutulog. Hindi nila malalaman kung may magpapaalis sa kanila sa kama. Gulong-gulong si Erisa at muntik ng matambas sa kama. Sa tanawing iyon, naramdaman ni Benjamin ang pagbagsak ng kanyang puso sa kanyang tiyan. Lumapit si Erisa sa gitna ng kama. Dahil sa pagkabalisa, ang mga bata ay bumulong sa kanilang pagtulog at lumapit kay Benjamin. Sa pangalawang pagkakataon ay napansin ni Benjamin na muntik na siyang mahulog sa kama, bumangon ito at pinuntahan siya. Humiga siya sa likod niya at natural na inilagay ang braso sa baywang niya para yakapin siya. Ang kanyang pamilyar na halimuyak ay pumasok sa mga butas ng ilong ni Benjamin, at ito ay nagbigay sa kanya ng isang pagpapatahimik na epekto. Hindi nagtagal, nakatulog din siya. Kabanata 618. Kinabukasan, nagising si Erisa sa isang mainit na katawan sa kanyang likuran. Nanlamig ang buong pagkatao niya. Inikat niya ang kanyang ulo upang makita ang isang gwapong mukha sa likuran niya. Tila mas madaling lapitan si Benjamin sa kanyang pagtulog, kaya hindi niya maiwasang pagmasdan siyang mabuti. Hindi ba siya natulog sa kabila kagabi? Yamakap siya sa yakap nito, ninanamnam ang pakiramdam ng malalakas nitong braso na umalalay sa kanya. Dumampi ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi, na nagdulot ng nakakakiliti. Naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso.
Habang gumagalaw ang mga pilikmata ni Benjamin, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Bumilis ang pintig ng puso niya nang maramdaman niyang damapo sa kanya ang tingin ng lalaki. Nagising na lamang si Benjamin nang makitang tahimik na nakahiga si Erisa sa kanyang mga bisig. Puno ang kanyang puso, may kung anong kumikinang sa kanyang mga mata nang mapagtantong kumikibot ang kanyang mga pilikmata. Gumapang ang kanyang mga labi sa isang pilyong ngisi. Biglang naisipan ni Benjamin na asarin siya. Hinigpitan niya ang mga braso at ipinatong ang baba sa balikat nito. Hindi napigilan ni Erisa na mapangiwi ng bumuga ang mainit nitong hininga sa kanyang leeg. Nakakakiliti, mahina niyang yungol. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Benjamin nang maging pink ang pisngi ni Erisa. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang leeg at dinamdam ang kanyang nakakaakit at matamis na amoy. Huminga siya ng malalim, hindi niya maiwasang bigyan siya ng ilang halik. Nanginginig ng husto ang buong pagkatao ni Erisa habang umiinit ang pisngi. Sa mahinang boses, binitukan niya, "Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako, nasa tabi namin ang mga bata." Sinubukan niyang magpumiglas sa labas ng kanyang maabot. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na kumilos ng labis dahil sa takot na magising ang mga bata. Gayunpaman, ang kanyang mga paghihirap ay tila isang imbitasyon kay Benjamin. Nagdilim ang kanyang tingin sa pagnanasa nang ilapat ang kanyang mga labi sa kanyang batok. Kinilig si Erisa at binigyan siya ng isang malakas na sipa. Pumalakpak, bumagsak ang lalaki sa kama. Nagulat si Erisa sa malakas na boses. Agad na nagising ang mga bata. Umupo sila para alamin kung ano ang nangyari. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Benjamin, napanganga sila sa kanya. Pinandilatan ni Benjamin ang babaeng nagtago sa ilalim ng kumot. "How dare she kick me off the bed?" Naramdaman ni Erisa ang kanyang kahangahangang presensya, naramdaman ni Erisa ang lamig sa kanyang gulugad. "Hindi ko sinasadya, ito ay isang likas na reaksyon. Siya yung nag-take advantage sa akin. Daddy, bakit ka nasa lupa? Nahulog ka ba sa kama?" Kusa namang tanong ni Gavan. Sa loob-loob niya, tumatawa siya sa sarap. "Hindi ako makapaniwalang nahulog si Daddy sa kama. Mr. Graham, bakit ka nahulog sa kama tulad ni Jessie?" Ngumisi si Zachary. Parehong humadjajak sina Oliver at Jasper. Naging madilim ang ekspresyon ni Benjamin. Napatingin si Jessie kay Benjamin at hinawakan ang ulo nito. "Nahulog ako sa gilid na iyon kagabi, at si Mr. Graham ay nahulog sa gilid na ito sa umaga. Mr. Graham, natulog ka ba sa amin?" Ang mga bata ay nagbigay sa kanya ng kaina-hinalang mga tingin. Nanuyo ang lalamunan ni Benjamin sa kanyang pagtayo. Sinulyapan niya ang babaeng nagtatago sa ilalim ng kumot at sinabi sa mga bata, "Bilasan mo, maghugas ka na." Nagkatinginan ang mga bata at hindi umimik, dahil lalo siyang masungit ngayong umaga. Nagtungo sila sa banyo ayon sa utos. Itinoon ni Benjamin ang tingin sa babae. "Bumangon ka," kinilig si Erisa. "Bubugbugin niya ba ako?" Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Hindi ba siya natatakot na masuffocate sa ilalim ng mga takip? Dahil hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada, inabot niya. Ang mga saplot niya, walang babala, sinalubong ni Erisa ang matalim niyang tingin. Napakurap siya bago humingi ng tawad. "Graham, hindi ko sinasadya. Bigla mong ginawa iyon, kaya hindi ko namamalayan na nag-react para ipagtanggol ang sarili ko." Paliwanag niya. Tumango si Benjamin. "Kung sinasadya mo, nasaktan ako." Walang maisagot si Erisa. "Hindi ako kasing galing niya sa pakikipaglaban. Kahit na sinasadya ko, hindi ko siya kayang saktan." Natatakpan ng carpet ang sahig. "Sinaktan mo ba ang sarili mo?" tanong niya. Sa kabila ng kagalakan sa loob, nagpanggap siya na tila nag-aalala sa kanya. "Dapat ba kitang tulungang maglagay ng ointment?" Nagulat si Benjamin sa kanyang nakakalokong ngiti. Alam niyang gumagawa lang siya ng paraan, ngunit nawala ang galit sa puso niya. Kabanata 619. Nang maramdaman ang kanyang titig, kalmadong umiwas ng tingin si Erisa at iniwasang salubungin ang kanyang tingin. Napansin ni Benjamin ang pagka-guilty niya. "Bumangon ka na at maghilamos ka na." Gusto ni Erisa na magpakalasing. "Kung maganda ang kalagayan ni Madam Mary ngayong umaga, maaari tayong maghanda upang bumalik sa Delmore, sabi ni Benjamin sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Erisa sa sinabi nito. Agad siyang napaupo. "Babalik tayo sa Delmore." Habang tila sabik na siyang bumalik, tumango si Benjamin sa kanya. "Sapat na ang oras na nasayang natin dito." Sa sinabi nito, umikot si Benjamin at naglakad palabas ng silid. Tahimik na pinagmamasdan ni Erisa ang papaalis niyang figure.
Naging abala na siya sa pagpaplano kung paano papasukin ang mga bata sa paaralan. Nagmamadaling bumangon sa kama, tumakbo siya sa banyo. Sweethearts, bilisan mo. Kailangan nating mag-impake ng mga gamit dahil babalik tayo ngayon sa Delmore. Excited si Gavin at ang apat pa, pero medyo kinabahan si Tim. Mommy, hindi ba sinabi ni Mr. Graham na babalik tayo pagkatapos makumpirma na okay si Madam Mary? Paalala ni Oliver, magiging maayos din si Madam Mary. Mukha siyang okay kahapon. Masayang sagot ni Jasper. Oo, napangiti si Erisa at tumango. Magiliw niyang tinapik ang ulo ng mga bata. Maaaring sumunod si Madam Mary sa amin pabalik sa Delmore ngayon. Sinulyapan niya ang mga bata at napagtantong ibinaba ni Tim ang kanyang ulo. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakasquat sa harap niya. Hinawakan niya ang mga balikat ni Tim at nagtanong, Sweetheart, sabay tayong bumalik sa Delmore, okay? Napatingin si Tim sa kanya. Dinadala ba natin si Madam Mary doon para doon siya magpagamot? Ginulo ni Erisa ang kanyang buhok. Oo, dinadala namin si Madam Mary sa Delmore para doon siya magpagamot. Mas advanced ang healthcare doon. Maaari kang pumunta sa paaralan kasama si Gavin at ang iba pa. Hinawakan ni Tim ang kanyang damit. Nakaramdam siya ng kaba at hindi mapakali sa pagpunta sa isang banyagang kapaligiran. Nakaramdam din siya ng pag-aatubili na umalis sa lugar na ito. Alam ni Erisa kung gaano magkasalungat ang kanyang damdamin. Niyakap siya nito at sinabing, Sweetheart, kahit saan ka magpunta, ang Rutisia Village ay palaging magiging tahanan mo. Kapag gusto mong bumalik, ibabalik kita sa panahon ng bakasyon upang makilala ang iyong mga kaibigan. Sa natitirang oras, titira kami sa Delmore. Ayos lang ba iyon? Sa pag-aalalang mag-aatubili siyang umalis, ginawa ni Erisa ang lahat para suyuan siya. Napatingin sa kanya si Tim. Matiig ang paliwanag ni Erisa, kung susundan mo sina Daddy at Mommy pabalik, sa amin din titira si Madam Mary. Hindi mo kailangang iwan si Madam Mary, dahil makakasama mo siya sa lahat ng oras. Sa ibang lugar ka titira, yun lang. Tim, bumalik ka na sa amin. Sa ganoong paraan, hindi na kayo mag-aalala ni Mommy at Daddy dito. Ayaw mo bang magpagamot si Madam Mary ng mas magaling na doktor? Tumango si Gavin. Ako, matigas na sagot ni Tim. Kung nag-aatubili kang umalis, maaari naming hilingin kay Mommy na ibalik kami dito sa panahon ng bakasyon, tuwang-tuwang sabi ni Zachary kay Tim. May bahay tayo sa Rutisia Village, remember? Tiningnan ni Tim ang kanyang mga kapatid at iniangat ang kanyang ulo. Ayaw niyang iwan si Mary. Kung mananatili siyang mag-isa rito, tiyak na mag-aalala sa kanya ang kanyang pamilya at si Mary. Isang nakakagaan ng ngiti ang ipinakita ni Erisa. Hinaplos niya ang ulo nito at siniil ng masayang halik sa pisngi nito. Sweetheart, relax. Lahat ay nasa tabi mo sa Delmore, pati na ang daddy at mga kapatid mo, paniniguro nito sa kanya. Huwag kalimutan ang tungkol kay Lolo. Sumingit si Gavin. Si Lolo ay matutuwa na makita si Tim. Napalingon si Tim kay Gavin. Lolo, oo, tatay siya ni Daddy. Gusto kanyang puntahan, pero pinigilan siya ni Daddy. Baka magalit si Lolo. Hindi siya magagalit kapag nakita kanya, Tim, paliwanag ni Gavin. Oo, matutuwa si Lolo na makita ka, Tim. Ang kanyang bahay ay puno ng masasarap na pagkain. Natuwa si Jessie. Nagningning ang mga mata ni Tim. Gusto rin ba ako ni Lolo? Tawagan natin si Lolo ng palihim. Kumurap ng 2 beses si Zachary bago nagtanong, Tim, gusto mo bang makilala si Lolo ngayon? Maaaring na-block ni Daddy ang telepono ni Lolo, ngunit may ibang paraan para makontak natin siya. Kabanata 620. Habang tila kinakabahan si Tim, tumawa si Erisa at pinaalalahanan ang mga bata, walang nagmamadali. Babalik tayo ngayon para mabigyan natin ng surprise si Lolo. Tumango si Zachary at ang iba pa. Nagbasa ng face towel si Erisa at pinunasan ang mukha ng mga bata. Nagpunta na ba ang lahat sa banyo? Tanong niya. Ang mga bata ay humadjejek sa koro, kaya alam niyang hindi pa sila nakakagaan ng loob. Ngumisi siya at tumalikod para umalis. Aalis ako ngayon. Bilisan mo. Inihanda niya ang mga damit ng mga bata at inilapag sa kama. Nang lumabas ang mga bata, sinabi niya, inilagay ko na ang mga damit mo sa kama. Magbago ka na. Naiintindihan mo, Mommy. Maghugas ka na, udyok ni Zachary. Dinala niya ang kanyang mga kapatid sa kama para makapagpalit sila. Pumunta si Erisa sa banyo para maghilamos at magpahinga. Naligo at nagpalit ng damit si Benjamin.
Lumabas siya para makita ang mga bata na abala sa pagpapalit ng damit. Sumulyap sa direksyon ng banyo, tinanong niya, nasa loob pa ba ang mommy mo? Nasa loob si mommy. Sinulyapan siya ni Gavin at nagtanong, Daddy, uuwi ba talaga tayo ngayon? Oo, ang sagot ni Benjamin. Kakatawag lang niya kay Sean at kinumpirma na maayos ang kalagayan ni Mary ngayon. Natuwa si Gavin, Ma'am aling kay Tim. Sabi ni Daddy pwede na tayong bumalik ngayon. Inihilig ni Tim ang kanyang ulo. Iniwas ni Benjamin ang tingin sa kanila bago bumaling sa banyo. Habang ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa, sinabi niya, oras na para sa almusal. Ang mga bata ay tumakbo sa banyo at sumigaw, Mommy, oras na para sa almusal. Bilisan mo, sweethearts, hindi mo na ako kailangang hintayin. Kailangan ko ng mas maraming oras. Malakas na tugon ni Erisa. Ang mga bata ay tumakbo palabas nang hindi siya hinihintay. Tumingin muna si Benjamin sa banyo bago umalis kasama ang mga bata. Siya ang nag-aalaga sa mga bata noong nag-aalmusal sila. Naningkit ang mga mata ng mga bata nang makita ang masasarap na pagkalat na inihain sa kanilang harapan. Umupo kayo, utos ni Benjamin. Kinuha niya ang kanilang mga tasa at nagsali ng gatas para sa kanila. Nang marinig iyon, umakyat ang mga bata sa kanilang mga upuan. Umupo si Jessie sa kanyang upuan at kukuha na sana ng pagkain nang may sumagi sa kanyang isipan. Binawi niya ang kamay niya at sinama ng tingin si Benjamin. Nang mapansin ang kanyang pagkilos, sinabi ni Benjamin, kumain ka na. Napasimangot si Jessie. Salamat, Mr. Graham. Natunaw ang puso ni Benjamin nang makita ang kaibig-ibig nitong ngiti. Masuyo niyang ginulo ang buhok nito. Matapos matiyak na nakuha ng mga bata ang gusto nila, tumabi siya sa kanyang upuan. Mr. Graham, hindi ka ba kakain? Tanong ni Tim. Hindi pa ako gutom. Sinimulang basahin ni Benjamin ang mga papel. Nagbahagi ng tingin ang mga bata. Parehong humadjajak sina Jasper at Oliver sa isa't isa. Bangulong si Jasper, halatang hinihintay ni Mr. Graham si Mommy. Pinagmasdan ni Zachary si Benjamin at ngumiti. Kain na tayo. We can't wait for Mommy while we eat, paalala ni Gavin sa kanila. Hindi niya nakalimutang kumuha ng masarap na pagkain kay Tim. Inangat ni Benjamin ang kanyang ulo upang sumulyap sa mga bata paminsan-minsan. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makitang masunurin silang kumakain ng kanilang almusal. Ang sikat ng araw sa umaga ay bumuhos sa bintana, na nagniningning sa mga bata. Maaalala ni Benjamin ang tagpong ito sa mga darating na taon. Ngumisi siya bago umiwas ng tingin para tumuon sa mga papel. Tanging ang malambing na boses ng mga bata nang umunguya sa kanilang pagkain ang maririnig. Ilang sandali pa, napakunot ang noo ni Benjamin nang mapagtantong nasa banyo pa rin si Erisa. Napatingin siya sa kanyang relo at napagtantong mahigit 10 minuto na siyang nasa loob. Ano ang nagpapatagal sa kanya? Ibinahagi rin ng mga bata ang kanyang damdamin. Napabuntong hininga si Jasper. Makulat talaga si Mommy, ha? Tumango si Oliver at sumigaw, kailangan nating maghintay ng kalahating oras para sa kanya tuwing umaga. Humadjajak si Zachary bilang tugon. Gulat na tinitigan ni na Gavin at Tim ang magkapatid. Nagtataka, nagtanong si Gavin, bakit kailangan mong maghintay ng kalahating oras? Masungit na sagot ni Jessie, Mommy's puwang. Inaabot siya ng kalahating oras para tumae. Hindi nakaimik si na Gavin, Tim, at Benjamin.